idala sa lahat ng mga presinto at sabihan ang ating mga kasama, bigyan nyo ng 0 yang putang inang Joel Chua. Ang lupit nun. Oh. Anong sagot ni Kupal? Anong sagot ng Kupal? I do not engage in negative campaigning. Wow. Yo! DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Ayun. Marcos Bangag. Ay, magandang araw. Hapon. Tanghali. Gabi o sa lahat ng mga banateros worldwide na nanonood. Ito na naman ang inyong pinakamamahal na fake news peddler sa balat ng YouTube. Kamusta naman ang mga buhay-buhay? Another day, another Burautan session. Again with yours truly, Boss D. Oh, ang hindi nagre-research, hindi under oath, walang kwentang vlogger. Oo, at ang puro kabulastugan lamang ang nalalaman. At ito na naman tayo, maghahatid na naman ng sakit ng ulo, laman, atay, balumbalunan, puso, kaluluwa ng lahat ng mga switik sa lipunan, mga putok sa buho, mga kawatan, magnanakaw, mandarambong, sinungaling, mambubudol, kupal, demonyo, santanas, Judas, Barabas, Hestas, mga hindi mahal ng mga mama nila, mga ipinutok na lang sana sa kumot ng mga tatay nila. At yung mga walang silbi sa buhay at mga durobo sa gobyerno, eto na naman, tayo na naman ay maghahatid ng reaksyong malulupit. Ay, nandito tayo ngayon sa ating studio. We are back. We are back. Pagpasensyahan nyo na kasi nung mga nakaraan, kaya hindi ako makapag-vlog masyado. Oh, kasi unang-una sa lahat, palipat-lipat tayo ng hotel. Kasi saan pa tayo galing? Galing tayo ng Zamboanga, napunta tayo ng Cagayan de Oro, napunta tayo sa Misamis Oriental, biglang napunta tayo sa Cebu, tapos biglang napunta tayo ng Iloilo. Oo, kaya talagang palipat-lipat tayo ng hotel. Hindi tayo makapag-set up ng maayos. Okay, ngayon, we are back and balik na po sa NCR and Luzon ang lahat ng mga kampanya ng PDP laban. Kaya madalas na naman tayong nandirito at makakapagkwentuhan. Yun ang pinakamalupit. Oo, kaya eto na naman talagang magiging consistent na naman tayo sa ating paghahatid ng mga walang kwentang mga diskurso. Diyos ko po. Ayun na nga mga bossing. O eto na naman tayo at tayo na naman ay magkukwentuhan. Yun, grabe. Ang pagtanggap ng mga taga Iloilo sa ating mga kandidato, lalo na kay Pastor Kibuloy. Grabe. Nalalapit na po mga bossing ang ating eleksyon. Kaya ito ang ating mga kandidato. Ayan, ipinakikita natin sa inyo. Alam mo, grabe itong mga to. Wala silang kapaguran. Parang syempre, naranasan na rin natin mga kampanya. Grabe, imaginein mo. Gising ka na ng umaga, press conference, tapos motorcade, tapos diretso pagkatapos ng motorcade, punta ka na kagad sa venue, mag-i-speech ka. Grabe, ang energy netong
Team Duterte, dito mo talaga makikita na mga ano sila, na talagang mga disiplinado sila, talagang gusto nila maglingkod sa bayan. Ang hirap nung ginagawa nila. Lipat ng kung saan-saang probinsya, buong Pilipinas. Oo. Talagang walang kapaguran. Naghahati-hati sila para ma-accommodate lahat. Pero alam nyo, napansin ko talagang lumakas na din yung ating mga kandidato, yung PDP laban, lumakas na din, paano ko nasabi? Kasi noon, kung matatandaan ninyo, noong si Senator Bato de la Rosa ay yung mga bago pa man magkampanyahan, bago pa mag-eleksyon, may mga piyesta. Meron siyang gustong puntahan na mga piyesta, may gusto siyang puntahan na mga pagtitipon sa mga lugar, probinsya na dati naman niyang pinupuntahan. Alam mo ba, na kapag nalalaman daw nung mayor doon or nung gobernador doon, napupunta siya, alam nyo ba na tinatawagan daw siya at sinasabi na, Sir, wag ka na muna magpunta rito. Wag ka mag-alala, suportado ka namin. Pero wag ka muna magpunta dito. Bakit? Kasi sir, yung budget namin, baka pag nakita na nandito ka, tinanggap ka namin ng maayos, baka yung budget namin sikilin. Ganon, baka hindi na kami bigyan ng budget, sir. Baka pag-initan kami. Sana naiintindihan mo kami. Ginaganon daw nila si Senator Bato de la Rosa. At alam mo, isa rin yan, nung nakausap natin si Ben Tulfo, isa rin yan sa nung in-interview natin siya, isa rin yan sa kanyang ayaw na mangyari. Sabi nga niya, as early as now, hindi pa natin pwedeng ipakita yung ating affiliations kasi hindi tayo mananalo. Hindi tayo papapasukin doon sa mga lugar na gusto natin pasukin para makapakampanya. Paano tayo mananalo? Kasi sabi ni Ben Tulfo, Duterte ako talaga. Kaya lang, imagine ninyo, kung lalabas tayo ngayon, tapos ganyan sila kalakas, edi nawalan tayo ng pag-asa manalo. Which is tama rin naman. Kasi ang Ben Tulfo talagang sabi niya talagang Duterte ako, diehard talaga ako noon pa. Yung kapatid mo ganun din pero traitor eh. Ayun na nga, hindi ko nga alam kung paano sasaguting hayop na yan. Kasi ang putay na kapatid ko na yan, diehard nga. Tapos biglang, ewan ko kung ano nangyari, biglang nabaliw, lumipat. Ewan ko, sasabihin ko, ang tangi ko lang naman pwede sabihin is hindi kami magkakapareho. Hindi ko yan katulad yung mga kupal na yan, na mga trapo. Ako, sabi niya, mula't mula pa, Duterte na talaga ako. Ba't sir, hindi ka nagsasalita? Kasi nga, mahirap magsalita ngayon. Kapag wala ka sa posisyon, himbis na sana, manalo tayo. Imagine mo ako, Duterte ako. Pag nanalo ako, Duterte pa din ako. Ngayon, kung ngayon ilalabas ko, maglilitanya ako tungkol sa mga Duterte. Papabor ako sa Duterte. Anong gagawin ng administrasyon sa akin? Di dudurugin ako. Kapag dinurog ako ng administrasyon, ano mangyayari sa atin? Mananalo ako, hindi. Hindi ako nanalo. Di wala rin kwenta yung pagiging Duterte supporter ko. Versus pabayaan nyo ako na makapasok sa mga maliliit na lugar. Kasi kapag hindi ako, halimbawa, naalaman ng kapitan dyan, mayor dyan, na hindi ako administrasyon, at madidisgrasya sila. Katulad nung kay Bato de la Rosa, hindi makaikot si Bato kasi nga, iniiwasan siya ng mga LGU dahil yari daw yung mga budget nila. Ganun din ang mangyayari sa akin. Kaya ngayon, tahimik muna tayo. Tapos, pag nanalo tayo, putang ina, babanggayin natin lahat ng yan. Ewan ko sa inyo kung maniniwala kayo sa ganyan, ha? Pero ako, yun lang, sinasabi ko lang sa inyo, yung sitwasyon ni Senator Bato de la Rosa, kung gaano kahirap yung sitwasyon niya, considering na siya ay nakadikit sa mga Duterte, known ally of the Dutertes, iniiwasan siya talaga, mga bossing. Iniiwasan siya ng mga LGU. Pero alam nyo ba na kaya ko masasabi na ang laki na ng pinagbago, mga bossing. Kasi ganito, tawag din mga PDP laban, sila na mismo ang iniimbita ng mga LGU para mangampanya sa mga lugar nila. Kung dati
Kung dati iniiwasan etong mga PDP, kaya nga kung makikita mo, di ba, hindi sila nakabuo ng marami. Iniwanan sila ng mga kasamahan nila para silang may mga ketong. Pero alam nyo ba na ngayong kampanyahan at nakikita ng lahat na ang suporta ng taong bayan ay nandito sa 10. Alam mo ba, ultimong mga LGU. Sila na mismo, mga barangay, sila na mismo ang nag-i-invite dito sa Team Duterte. So isang indikasyon yan na palakas tayo ng palakas at hindi nila tayo mapipigilan. Talagang sabi ko nga yung inaakala ng administrasyon na ito na na-eliminate na nila ang mga Duterte dahil naipadala nila si Pangulong Duterte doon sa dahig, no? Hindi nila alam na yun ang naglagay ng mga pangalan nila sa lapida ng mga patay ng karera sa politika. Oh, yung kaninang ginawa kay Pangulong Duterte, yun yung lubid na nakatali sa mga liig nila ngayon. At palakas ang PDP. Tinatanggap na po tayo sa lahat ng mga lugar, probinsya na pinupuntahan natin. Kung matatandaan ninyo, magkakaroon lang ng maisog. Maisog lang ito Magkakaroon lang ng maisog sa Bulacan. Anong ginawa? Hinarangan. Magmamaisog doon sa doon sa Dumaguete. Hinarangan ng mga truck. O hindi ba? O ganun din sa mga iba't ibang mga lugar. O hindi ba pag magrarally ang maisog, halos ayaw ng mga LGU. Pero ngayon, malayang nakapangampanya sa buong Pilipinas ang Team Duterte. Palakpakan natin. Malaya silang grabe, buong Pilipinas talaga. Iniikot talaga namin. Kasama po ako dyan. Kaya nga doon ka magtataka. Yung kabilang kampo, nagwawatak-watak na. Puta, hindi na sila nangangampanya. Tapos may lumabas. May lumabas na picture at ang caption na umaasa daw ang mga alyansa ng mga burat na mga governors sa mga LGUs, mga gobernador na lang daw ang bahala sa kanila na mangampanya. Ito di ko lang nalagay dyan Provincial governors pledge to deliver votes for 11 Alyansa bets. Diba? Ang kakapal ng mga muka. So itong mga gobernador na ito, mga diktador din. Feeling nila, yung constituents nila, putang ina, kaya nilang sakalin. Papaano? Malamang sa malamang. Papaano itong statement na to? Isipin nyo lang kung anong gagawin nitong mga gobernador na ito sa kanilang mga mayor, congressman. Anong gagawin nila? Katulad din ng ginagawa ng administrasyon. Tatakutin ka, wala kayong budget. Kaya sabi ko sa inyo the only way na matalo itong Duterte na ito ay dahil dadayain talaga. Kasi kapag ginawa mo yan, kalinaw-linaw. Sige, kayong bahalang humusga. Provincial governors pledge to deliver votes for 11 Alyansa bets. Papaano? How can you deliver votes? Papaano? Ano yun? So wala na tayong demokrasya dito. Ganun na ba yun? Parang wala na tayong demokrasya, mga bossing. So yung mga gobernador na ang nangangako na yung mga probinsya nila ang iboboto itong mga kandidato ng alyansa. Kaya naman pala hindi na nangangampanya. Itong mga alyansa dahil meron nang magbibigay ng boto sa kanila. Pwede ba naman yun? Puta, Comelec, pwede ba yun? Comelec, pwede bang makuha ninyo, Comelec, kung sino
sino yung mga gobernador na yan na nangako ng boto? Kasi bawal yan eh. Bawal po yan eh. Kasi pwede talaga na ang gobernador gamitin niya kapangyarihan niya papaano. Lahat ng barangay na nasasakupan niya, pwede niyang takutin yan eh. Kayo na nanggagaling ang pera nyo. Sa amin, di ba? Gusto nyo may pera pa yung barangay nyo. Ikampanya yung mga kandidato ng alyansa. Pagka hindi nanalo yan, yari kayo sa akin. O pwede ba yun? Tangina, lumabang kayo ng patas. Lumabang kayo ng patas. The reason why hindi na nangangampanya yung mga alyansa na yan dahil nangako na etong mga putang inakawatan na mga taga LGU na magdi-deliver ng boto sa kanila. Ano to? Grab food? Ano yan? Food Panda? I-deliver niyo yung boto sa mga putang ina. Anong klase yan? Hirap na hirap ang mga Duterte candidates na umikot sa buong Pilipinas para lang ikampanya, hindi lang sa Pilipinas pati sa abroad. Umiikot sila para ikampanya nila yung mga sarili nila. Tapos, etong mga buwaka ng inang kabilang kampo na to, wala na nga mga plataforma, wala na nga mga pangarap sa Pilipinas. Ang tatagal na sumirbisyo, wala pa rin katuturan ang mga pinaggagawa nila sa Senado. Tapos, ganun-ganun na lang mananalo dahil nangako ang mga gobernador na i-deliver yung mga boto sa kanila. Putangin na yan. Anong ibig sabihin nito? So, ang susunod na kampanyahan, hindi na sa mga barabarangay. Pupunta na lang yung mga senador doon sa mga gobernador. Yung campaign funds nila, ibibigay nila sa gobernador. Tapos yung gobernador na mangangampanya para sa kanila. Ganun ba yun? Diba? Kaya kailangan COMELEC makuha ninyo yung mga pangalan nitong mga mayors na ito na nag-pledge ng boto sa alyansa. Kasi sigurado mga kandidato din ito eh. Pero wag kayong mag-alala. Wag kayong mag-alala. Nananawagan ako sa lahat ng mga Pilipino na kapag kami mga bayaran na mangyayari, tanggapin nyo lahat, kunin nyo lahat yung bayad. Huwag kayong mag-atubili. Basta huwag nyo silang ilagay sa huwag nyo silang ilagay sa balota. Ganito ke konsehal, ke congressman, gobernador, vice mayor, mayor, vice governor. Basta lahat ng mga kandidato na binayaran kayo para iboto nyo sila, wag na wag nyong iboboto yan. Bakit? Babawiin nila yan sa pera ng taong bayan at mas malaki pa yung nanakawin ng mga hayop na yan. Yung mga kasimple-simpleng batas at rules, hindi kayang gawin, mas lalong hindi nila kayang gawin. Napagandahin ng Pilipinas kapag gaganyan. Kaya dito lang tayo sa Duterte, kunin nyo lahat ng mga bayad. Kunin nyo lahat ng mga pera. Pero dito tayo sa Duterte. Bondok, De La Rosa, Bongo, Hinlo, Lambino, Mata, Marcoleta, Rodriguez, Salvador at syempre ang pinakamalupit sa lahat mga bossing, si Pastor Apollo Kibuloy na kamakailan lang ay nagdiwang ng kanyang karawan. Happy birthday, Pastor! You're amazing! More birthdays to come. Kasama mo po ang Banateros para ayusin natin ang Pilipinas. Yun. So, ayan na. Sige na, magkwentuhan na tayo at usap na tayo ng mga dapat natin mag-usapan. Ito na nga, si Boss Dada ninyo. Tayo na naman maghatid ng mga balitang walang silbi. Ano ba ang ating unang pag-uusapan? Ako. Kung matatandaan ninyo, mga bossing kung matatandaan ninyo, etong si Amy Marcos, hindi ba ito? Ipakita lang natin ito na mabilis. Kung di ba matatandaan ninyo, si Amy Marcos, mga bossing, ay lumapit muli kay VP Sara para tulungan siya at makipagkaibigang muli. Pero alam nyo ba,
Ako ito, napapansin ko lang na talagang desperado na si Amy Marcos. Kasi ibang-iba na yung pagkakaibigan nila ngayon ni VP Sara. Napansin nyo? Napansin nyo na this time, parang okay, kung halimbawa, magjowa, di ba, nag-sorry sa'yo. Sorry na, hindi na ako mauulit. Hindi na ako chichiks, di ba? O, syempre, sasabihin no, gusto mo tanggapin kita. Gagawin ko lahat para tanggapin mo lang ako muli. Okay, sige. Pero, ito ang kondisyon. Tatanggapin kitang muli, pero, ayun. So, ayun ang nangyari dito. Mukhang tinanggap muli ni VP Sara itong si Amy, pero meron nga lang consequences. Anong consequences yun? Ako ang masusunod. Ako ang boss. Pag sinabi kong kahol, Amy, kahol. Pag sinabi kong luhod, Amy, luhod. Ako ang siga. Nakita nyo? Di ba? Paano ko nasabi? Very important kay Amy Marcos ang kanyang apelyidong Marcos. Very important kay Amy Marcos yung legacy ng pamilya ng mga Marcos. Pero napansin nyo ba kung gaano siya hiyain ni Inday Sara ngayon? Meron pang isang instance na dito sa mga kampanya sa Maynila, tinawag niya pa si Amy na, iboboto niyo ba to? Nung sinabi ng mga tao na, ayan, pwede ka nang umalis. Ginaganong-ganon niya na si Amy. Tapos dito, sa instance na to, sasabihan niya pa na magpalit ka na ng apelyido dahil yung Marcos, putang ina, kawatan yan. Demonyo yan, satanas yan. Alam ninyo kung gaano ka-importante kay Amy Marcos yung pangalang Marcos. Pero dito, binababoy-baboy ni Inday Sara mismong yung pangalan niya, pero wala siyang magawa. So sabi ko, now, Inday Sara has regained control. And ibang klaseng Inday Sara na yung umuwi pagkagaling sa dahig. So ito yung dapat nating aabangan. Ito yung dapat nating aabangan, mga bossing. Kasi na-realize ni Amy Marcos that Inday Sara is a Duterte and nasa guhit ng mga palad netong mga ito yung mahalin ng taong bayan. So, para maging politically relevant ito itong si Mangga, didikit siya ngayon talaga dito ng kahit na anong gawin mo sa akin. Sampalin mo ko, latiguhin mo ko, kaladkarin mo ko, tadyakan mo ko sa mukha araw-araw, okay lang. I just need to be relevant. I cannot afford na mawalan ako ng silbi at malaos ako ng dito sa bayang Pilipinas. Masyadong tanyag talaga yung mga yan. Pero suicidal na itong si Amy Marcos into, parang yurak-yurakan ka ng ganito. Para lang sa simpatya at para lang makadikit muli sa mga Duterte. Tingnan ninyo itong video na to, mga bossing, at kayo ang humusga. Ang advice ko lang talaga sa iyo sa panahon na ito at sa darating na mga araw ay magpalit ka na po ng apelido, ma'am. Ay, sorry, Romualdez pala ang middle name mo. Sabi ko nga, matino na tao na... Di ba?
Nakita nyo yung ginagawa ni VP Sara sa kanya? Hinihiya siya ng bonggang-bongga. Ikakampanya kita, ha? Ikakampanya kita. Pero putangin na akong boss. Ako ang masusunod. My rules, my way or the highway. Ay, kita mo paano niya tinatrato si Amy ngayon. Amy Marcos, ang tagal na nito sa politika, ha? Ganito ka-powerful ang mga Duterte. You have to know and you have to understand. Kung hindi mo pa alam, tanga ka na lang. This person will be our president this 2028. She will become a president. And at this point in time, sabi ko nga, pagka nagtatapos ang kampanya, ay ang election, usually, last 2 years, dyan na mag-shift yung power. Lahat ng mga balimbing pupunta na dun sa pinakamalakas na kandidato. Pero ito si Inday Sara, ipinakikita niya sa Pilipinas at sa publiko ngayon na putang ina ninyo. You cannot destroy us anymore because you destroyed us already. I have nothing to lose, so papalag na ako. And mind you, I will shop all these senators. I will shop these senators. And I will win the impeachment case in the Senate. And I will become a president. And when I am president, buwaka nang ina ninyong lahat. Alam nyo na ang gagawin nyo. So at this point in time, after The Hague, Inday Sara came back to the Philippines. Putik yan. Nagmamarakulyo. So dito, she's exposing Amy Marcos na I am Inday Sara. I'm only 40 plus years old and this is Amy Marcos. She's been a congressman, she's been this and that. She's almost as old as my father. Pero hawak ko siya ngayon sa mga kamay ko. Hawak ko siya sa liig. Pag sinabi kong kahol-kahol, ngayon pa lang, putragis si Inday Sara, pinakikita niya na sa mga susunod na politiko at sa bayang Pilipinas, walang Marcos sa akin. Walang Marcos sa akin. Kukunin ko kayong lahat. At pagtapos ng eleksyon na to, nanalo ang Duterte at hindi ako na-impeach, kilala ko na kayong lahat. Lahat ng 300 na pumirma para sa impeachment ko, lahat may listahan ako. So ano ang ginagawa ni Inday Sara ngayon? She's conquering politics, mga sorties sa Manila. Tapos nakaraan, itinaas niya yung kamay ni Bong Suntay diyan sa District 4 ng Quezon City. Yung kalaban ni Frasco sa distrito niya sa Cebu, itinaas na din niya yung kamay. So, humanda kayong lahat. Humanda kayong lahat because even if you win ngayon and Inday Sara will be president sa 2028, dapat lahat ng yaman, dapat lahat ng mga nakulimbat ninyo, itinago nyo na at sapat na yun. Because Inday Sara will be harsh. If you remember, tatay na niya mismo ang nagsabi na ibang klase si Inday. And even my good friend Baste Duterte told me personally na ibang klase ang ate ko. Nagtatanim yan ng sama ng loob. Kaya yari kayo.
So dito, ipinakikita niya na ang seasoned politician at isang malakas galing sa isang sobrang powerful na political clan, hawak ko siya sa liig ngayon. Kaya humanda kayo. Kaya sabi ko nga nakakadiri itong si Amy Marcos kasi ganito kababa ang pagkatao niya na kahit babuy-babuyin yung apelyido niya pati middle name niya, payag siya para lang mag-survive yung kanyang political career. O sabi ni Inday, ako ang boss dahil manggagamit ka o gamitan tayong dalawa. O sige, tatanggapin kita pero siguraduhin nyo o sisiguraduhin ko na ako ang mananaig, ako magdidesisyon sa atin. O di ba? O ito naman yung isang balita. Wag daw iboto ang mga pambato ng administrasyon. Bakit? Pakinggan natin ang VP. Yung pangako, sabi ko, di ba? Check ninyo ang pangako kung natupad ba bago ninyo iboto ulit. Yan yung ang pag-check niyan ba parang yung politiko ba parang boyfriend yan ba? 'Di ba? Ang lalaki kapag nanliligaw, isasabihin sa iyo ang lahat. Bibigay sa iyo ang lahat. Sasabihan ka, ano sasabihin, ma'am? Hindi kita iiwan, ano pa? Mahal na mahal kita, ano pa? Hindi kita papabayaan. Ikaw lang mag-isa. Ha? Hindi kita papaiyakin. Pero anong ginawa nila sa inyo? Pinaiyak. Iniwan. Sinaktan. Ganyan. Ganyan ang isipin ninyo. Pagpili ninyo ng mga kandidato ngayon. Ang pangako, 20 pesos ang kilo ng bigas. Na hanggang ngayon ay hindi pa naibibigay. Tayo 64? May sumigaw 64? Hindi na mga taga-Tondo, mahal ng bigas na binibili nyo, 64 ha? Pero di ba sinasabi ko nga sa inyo ako, in-explain ko na yan sa inyo noong nakaraan. Yung 20 pesos na kilo ng bigas, eleksyon yan nung ipinangako sa inyo. Tapos, matapos ang 3 taon, panabagong eleksyon na naman yung darating, doon palang tutuparin. Putang ina niyan. Sabi ko nga, 1 milyong pabahay sa 1 taon. Ilan na napagawa nilang pabahay ngayon? 3 taon na. Wala pang 100,000 yata. Tapos biglang putang inantong Claire Castro na to. Biglang meron siyang marami kasing problema. May mga nagba-back out na mga kontraktor kasi ganito, kasi ganyan, kasi putang ina. Wala kaming paki kung ano ang rason ninyo, pukin ang ina nyo, pinangako ninyo, dapat i-deliver nyo. Gago ka pala Ba't ka nangangako kung hindi mo pala kayang tuparin? Hindi ba? So yun ang sinasabi nitong tatanga-tangang Claire Castro na to. Nabangan nyo bukas meron silang debate. Meron silang debate. Kasama yata si Banat Bay dyan sa debate na yan. Tungkol sa fake news. So ayuda din yan. Dahil mga bossing, hindi sila makapagbigay ng ayuda. Hindi sila makapagbigay ng ayuda ngayong eleksyon. Bawal. Kaya gagawin nila bigas. Yung dapat na ayuda, ipambibili nila ng bigas tapos ibibenta nila ng mura. Para kunyari, nasolusyonan nila yung problema, nag-adhere sila, tumalima sila kunyari sa ipinangako nila. Pero ang tanong, pangmatagalan ba yan? Habang buhay na bang ganyan? Baka naman 20 pesos yan, 1 buwan lang. Tapos makalipas ang 1 buwan, back to 65 na naman.
Huwag ninyo, ma'am, alam mo, tayong dalawa talaga makukulong dyan sa tanggalin mo. Huwag ninyo iboto ang mga kandidato niya. Dahil ang mga kandidato niya ay nagsasabi sa kanya na okay lang na magsinungaling ka. Yun. Oh, so speaking of fake news. Ha? Speaking of fake news. Ayan, napakaraming mga peking information ang ibinibigay ni Bongbong Marcos sa atin. Pati yung pagpapadala kay Pangulong Duterte sa ibang bansa, katraidoran yan. Now, kung lahat tayo naniniwala na yung pagpapadala kay Pangulong Duterte sa ibang bansa, katraidoran, kabaliktaran po ang paniniwala ng mga gunggong, ng mga pinaglihi sa galunggong, ang mga utak dilis na mga kandidato ni Bongbong. Bakit? Wala silang imik tungkol doon. Bagkus, lahat sila sinasabi na pabayaan natin na umandar ang sistema. Gago! Umandar ang sistema, paano aandar sistema? Wala nga sistema eh. Ang sistema nga dapat dalhin siya sa korte sa Pilipinas, hindi yun ang natupad eh. Tapos sabihin nyo, pabayaan na umandar ang sistema, mga putragis kayo. Yung mga hindot kayo talaga. So, kung okay lang sa kung hindi mali. Kung hindi okay sa atin yung pagsisinungaling ni Bongbong Marcos, bakit okay lang doon sa kandidato niyang 11? Actually, 12 kasama yan si Amy. Oy, bakit okay lang sa kanila na magsinungaling at magkinupal itong si Bongbong? Alam naman nila pare-pareho na itong si Bongbong puro kabulastugan lang ginagawa sa bayang Pilipinas. Kaya nga sabi ko, somewhat gusto ko yung mga bilyar, pero hindi ako bilib sa bilyar. Baka mas bilib pa ako kay Amy. Bakit? Kasi si Amy kumalas siya. Kahit papaano si Amy may ginawa para talagang masabi na ayaw ko dyan sa grupo na yan. Although alam naman natin yung katotohanan, pero at least kahit paano may ginawa siya. Dito ako nakukulangan kay Villar. Kasi ang pangalan nun, ng babae? Itong si Camille Villar. Camille, itong si Bongbong, alam mo kung anong kabubulastugan ang ginagawa niya sa bayan. Bakit nandiyan ka pa rin? Bakit nung kampanya kasama mo pa rin sila? So ano yan, namamangka ka sa dalawang ilog? Gusto mo makuha yung boto ng dalawang kampo? Para saan? So Camille, you have to choose. Gayahin mo si Amy, you have to choose. Kakampi ka ba o kalaban? Kasi kung kakampi ka, umalis ka na dyan. Kung kalaban ka, dyan ka na. Di ka namin kailangan. Di ba? Kasi paano mo pa naaatim na nandiyan ka tapos nagpapataas ka ng kamay kay BP Sara? Kung hindi mo rin kayang tayuan yung prinsipyo mo, Camille, wala kang kwentang politiko, trapo ka din. Ikaw ang sisira sa pangalan ng pamilya mo. Ang ganda ng reputasyon ng tatay mo, nanay mo, nung kuya mo. Tapos ikaw wala kang sariling paninindigan. Hindi mo kayang umalis dyan. Ikaw ang pinakamaraming pera dyan sa mga nangangampanya. Sabi ko nga sa'yo, Camille, kung aalis ka dyan, mangampanya ka mag-isa, maniwala ka, mananalo ka eh. Walang bilyar na natalo. Ewan ko sa'yo kung anong ginagawa. But anyways, katulad ng sinasabi ni VP Sara, if yung nangangampanya dito sa 11 tanga ay walang isang salita, walang nagawa sa 3 taon, anong i-expect nyo pag nanalo itong 11 na to? Di ganun din. Wala ring mga kwenta yan. Wala ring gagawin yung mga yan. Mantakin nyo, sobrang bopols nyo na talaga. Sobrang tanga na talaga ng Pilipino kapag nanalo pa itong mga to. Mantakin mo lahat ng mga pangalan na yan. Tito Soto, Lacson, Pacquiao, si Bong Revilla. Lahat ng yan, nagsilbi na yan sa gobyerno. Well, si Bong Revilla, marami siyang pinapakitang mga gandang nagawa niya. But still, pero isa pa, si Bong Revilla, yung mga anak niya, hindi daw niya pinapirma yan sa impeachment ni VP Sara. Hindi niya pinapirma yan.
Oh, lahat ng mga anak ni Bong Revilla na congressman, party list representative, hindi sila pumirma dyan sa impeachment ni VP Sara. So kahit paano, palakpakan natin. Pero hindi pa rin natin iboboto gawa ng ang nanganganpan niya sa kanila, adik daw eh. Di ko sinasabing adik ha. Sabi nila, kasi hindi pa nagpapadrug test. Oh, di ba? So walang boboto diyan sa mga kandidato na 'yan, no. Palakpakan natin ang ating mga sarili. So hindi daw natin dapat iboto ang mga 'yan, okay? Oh, ha? Oh, pero isa lang talaga ang napansin ko dito. Isa lang talaga napansin ko rito sa tandem ni VP Sara at ni Inday. Inday is in control and nakikita ko na yung pagpunta-punta nito ni VP Sara sa mga meeting di avance ng mga local government, malaking bagay ito. Malaking bagay ito mga bossing kasi kung titingnan ninyo, nako eto na oh. Matapos niyang gulpihin si Chua sa distrito niya, putang ina ang tapang neto ni VP Sara. Pumupunta siya sa distrito ng mga kalaban niya. So nagpunta naman siya sa distrito ni Abante, dyan sa District 6 ng Manila, dyan yan, Santa Ana ang ano yan eh. Pero nagpunta siya sa District 6, mga bossing, tapos ipinresinta niya to. Sabi ko nung nakita ko to, pucha, all out na talaga si VP Sara. Ito yung pinakamalaking pagkakamali ninyo eh. Kasi akala nyo si VP Sara hayok sa kapangyarihan. Alam nyo ba kung yan mai-impeach? Alam nyo ba si VP Sara kung hindi na yan magiging mayor, gobernador, vice president, presidente? Alam nyo ba na wala siyang pakialam? She has nothing to lose. Wala siyang paki. Mayaman ang pamilya niya, tanyag sila, abogado silang dalawa mag-asawa. Maayos naman ang lagay ng ano nila. Hindi naman sila katulad ninyo mga patay gutom sa kayamanan. Simple lang naman ang buhay nila. Taga Davao sila. Maayos naman ang lugar na yan. Safe naman sila dyan. So, yung pagbatikas nyo kay VP Sara, yung paninira nyo kay VP Sara, anong naging resulta? Ha? Anong naging resulta ng paninira ninyo kay VP Sara? Ito, naging resulta ng paninira nyo. 61%. Partida, sabi nga ni Claire Castro. Partida, wala pa siya niyan. Partida, nasa Hague pa siya niyan. E paano kung nandito siya? Baka 122 yan. So ayan mga bossing, pumupunta si VP Sara sa mga lugar kung saan galit sa kanya at ipinakikita niya na mas may bayag pa ako sa inyo, putang ina nyo. Napupuntahan ko kayo sa mga tahanan nyo at diyan ko i-expose lahat ng mga kabalbalan nyo. O katulad nito, nakakahiya ang laki-laking picture niya no, nakalabas yung dila. Patay tayo dyan. Sabi ko nga ito na si Inday Sara, naniningil na siya. As early as now, she's trying to make a statement na one day, I will be president. Putang ina nyo. Ang babait nyo sa akin dati, di ba? Ngayon, mga demonyo kayo. O, magkita-kita tayo. Oh, ano pa ang sabi ni VP Sara kay ano? Saksak mo ito sa bibig ni Apple. Nako po, medyo mabigat itong bibitawan niya na to. Baka magdemanda si Chua nito. Oh, baka magdemanda na naman si Chua nito kasi merong ano dito sabi. Ito Apple, si Apple niya ito kasi kapatid ni Yul Servo yan. Yan ang tumatakbong congressman sa District 3. Nagpunta si Inday Sara sa 3rd District ng Maynila kung saan distrito ni Chua yan. O si Chua na nagpa-impeach sa kanya yung Committee on Good Government. Ayan. So i-expose siya ni Inday Sara sa mismong distrito niya. Tangina. Sabi ko nga patay kayo. Si Inday Sara bata pa. Si Inday Sara still has she still has
sobrang daming energy. Pasalamat kayo si Pangulong Duterte 74 na. Nung nanalong presidente, matandang-matanda na. Masaklap nito si Inday, ang bata pa. Ang bata pa, ang lakas ng karisma, pinakamadaming botong nakuha sa tanang eleksyon sa Pilipinas. Tas putang ina, pupuntahan kayo sa mga baluarte nyo, tapos gagawin niyang scrambled egg yung mga betlog nyo. Wala ka pala, Chua eh. Kupal ka. O wala ka rin, abante. O putang ina, kinokolekt na, ngayon pa lang ipinakikita na ni Inday Sara na putya nagkamali kayo ng binangga. Why? Hindi naman ako kandidato, kayong dalawa kandidato kayo. At kupal kayo. Kupal kayong dalawa kahit manalo pa kayo. Ngayong eleksyon, putang ina nyo, Vice President pa din ako. Pag yan si Bongbong biglang huminto ang hininga niyan, pag yan biglang binangungot, Presidente ako, I'm just a heartbeat away. At sa 2028, hindi ako mai-impeach ngayon sa Senate. Sa 2028, Presidente ako. Imagine anong gagawin ko sa inyong dalawa. Kung ngayon palang Vice President ako, winawarak ko na kayo sa sariling mga baluarte ninyo, imagine niyo kung Presidente na ako. Kaya puta, humanda kayo talaga. Oh. Itong si Chua dito sa 3rd District, ang kalaban, itong si Apple Nieto. Sabi niya, putya yung apple, lagay mo sa bibig, isaksak mo hanggang sa balon-balunan. Oo, hanggang sa mamatay. Nako po. Malamang bukas may kaso na naman si Inday Sara na iba. O, pakinggan natin itong napakatapang na speech na to ni VP Sara. Hanggang sa kanyang lalamunan, hanggang siya ay yung apple na yan, ibigay mo kay Snow White Joel Chua. Alam nyo, diba si Snow White kumain ng apple tapos nabilaukan. Apple yan. Bigay mo yan sa kanya, taksak mo yan doon sa bibig niya. Alam niyo si Joel Chua ba? Siya ba may-ari ng Ing Bitin? Ha? Hindi. Yung may-ari ng Ing Bitin. Kasi alam nyo, dala-dala niya yan lagi, yung hopya na yan doon sa House of Representatives. Tapos pinamimigay niya sa mga tao. Pag may hearing, pinamimigay niya. Nung pumunta ako doon sa hearing nila, nakaupo ako doon, tikitan ko iba't ibang kulay ng NBT. Pagdating sa akin, hindi ako binigyan ng hopya. Na? Para bang hindi ako nagugutom? Parang hindi ako karapat-dapat bigyan ng hopya? Tapos, sinasabi niya, abogado siya, nung nandoon ako, at pinapa-oath niya ako, magsumpa ka. Sabi ko, bakit ako magsumpa? Nakalagay sa rules ninyo, ang manunumpa lang ay witness. Hindi naman ako witness dito. Resource person ninyo ako. So bakit ako manunumpa? Huwag ka mag-alala. Yang apple na hawak ni Apple ang solusyon. Tapos, sige na. Wag na yan, si Inday Sara, hindi sumasagot. Hindi niya masagot. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Tapos sabi ko, okay, sige, walang problema. Pinatawag nila yung mga kasamahan ko.
sa aming opisina. Walang problema. Sabi ko, anong gusto ninyo? O sige, pupunta kami. Kaya naman namin sagutin yan lahat. O di sige. Pagdating doon, kinulong na niya yung isang kasama namin, si Yusek Lopez. Nagalit na ako. Dahil ako naman yung hinahabol ninyo. Ako yung gusto ninyong paalisin. Ako yung gusto ninyong sirain. Bakit nyo dinadamay yung mga kasama ko sa opisina? Sinabi niya, pasensya na. Sinabi niya sa kapatid ko, pasensya na, sabihin nyo sa kanya. Dahil lahat naman tayo dito, sundalo lang. Kayo, sundalo kayo, kami, sundalo kami ni Martin Romualdez. Uy, hindi lang buwaya, sir. Tambalos-los yun nga buwaya. So imagine ito yung hindi kasi magets eh. Netong si Chua, neto nila Abante na kalabanin mo yung pinaka malakas na kandidato na pinaka popular na kandidato, anak ng isang magaling na presidente. Gawan nyo ng kahayupan, trabahuhin nyo. Tapos hindi nyo napapahina. Ang nito is this person is very popular na even if this person goes anywhere, pupuntahan ng tao to. So kapag dinala nito yung mga kwento tungkol sa inyo, tangina, sira talaga ang mga political career nyo. Na kahit na gaano kadami ang ayudang ibinigay ninyo sa tao during your time, hindi nyo kayang makipagbasagan, makipagbardagulan sa isang Duterte. Mantakin mo si Abante, hindi nga nakaporma kay Joey. Tangina, dito pa kaya kay Inday Sara, napakabastos din ng bibubungangan nito eh. Like father, like daughter ito, and according to Pangulong Duterte, she's even worse. Not in a negative way, ha? But in terms of yung klase ng pagkatao, mayroong tendency talaga si Inday Sara na idukdok ka ng idukdok hanggang sa masira ang kinabukasan mo. Si Pangulong Duterte hindi pa siya ganun eh. Si Pangulong Duterte hindi siya ganyan. Yung ganito na parang patatambayan ka niya, no. Because sabi nga ni Pangulong Duterte, ang dami kong problema, pinapaganda ko pa tong Pilipinas, anak ng tinapay. Saka ko na isipin yung mga basher ko. Pero si Inday, puta, Vice President ako, wala akong ginagawa, tinanggalan nyo ako ng mga cabinet position, o di puta mag-asaran tayo hanggang 2028, I have nothing to lose. Imaginein mo babae ito, mga lalaki yan, tapos makikipag-asaran kayo dyan? Hindi ba? Bakla lang ang gagawa niyan. O so sinong lamang ngayon? Patay kayo kay VP Sara. Lahat ng mga kwentong alam niya tungkol sa inyo, pag dinala niya yan, kahit saang lupalop ng Pilipinas, putang ina, makikilala kayo sa mga kagbalbalan ninyo. Paano kung may pangarap kayong mas mataas? O di ngayon pa lang, pinatay na ni Inday Sara yan. Di pa ba kayo nagtanda? Hindi nyo ba nakita lahat ng kumalaban sa kanila nangamatay na? Namatay na si Pinoy, Dinky Suliman. Yung sa CHR, namatay na din. Si yung pare, dyan sa si Padre Damaso. Yung dyan sa may Manila Cathedral, yung aktivista dyan, nangamatay na. Hindi ba? Unti-unti na naubos. Tapos sa masaklap, etong mga buhay pa, putang ina, wala nang mga karir. Tingnan mo nangyari, ginawa ni Pangulong Duterte kay Leila de Lima, kay Chel Jokno, kay Tanyada, dito kay Leni Robredo. Tingnan mo anong ginawa niya. O hindi ba 8 diretso lahat yan natalo. Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Mar Rojas, hindi natatalo mga yan. Tingnan mo ginawa ni Pangulong Duterte dyan. Dahil lang sa kakatrabaho nila kay Pangulong Duterte, kahit hindi sila binabawian, yung tao ang bumabawi. Now,
dito kay BP Sara. Hindi lang si Pangulong Duterte hinayop nyo eh. Pati si BP Sara, pati yung buong pamilya nila. Anong ini-expect nyo sa inyo? Kaya nga sabi ko, dapat enough yung mga perang ninakaw nyo. Dapat enough yung mga perang itinago ninyo, kinulimbat ninyo. Why? Tapos na ang mga karir nyo. Starting now, hanggang matalo kayo, hanggang manalo si BP Sara, dahil bit-bit niya yung mga istorya tungkol sa inyong mga kupal kayo. Ang problema, kapag kayo ang umistorya kay BP Sara, putangin na niyan, nagsama-sama na kayo, komunista, kongreso, senado, media, mantakin mo si Inday pa rin ang may pinakamataas na trust rating. Anong gagawin nyo? So, sino ngayon ang natatalo sa laban na to? Tangina, ito ang sabi ko nga eh. Excited ako sa mga susunod na araw dahil nakikita ko si Inday Sara is taking an offensive already. Umu-opensa na siya. Noon, depensa lang siya ng depensa. Hindi. Tangina, as early as now, ipakikita ko na sa inyo kung anong klaseng kalaban ako. Puta, suntukan, walang problema. Maglaro tayo sa imburnal, walang problema. Putang ina, ang tanong, may mga bayag ba kayo? Baka naman puros lang kayo for show. Matatapang lang kayo pag nandiyan dyan sa bahay nyo sa kongreso. Pero dito tayo sa kalsada, dito tayo sa kampanya, dito tayo sa distrito nyo mismo. Maglaro tayo ng habul-habulan. O ayan na, pucha. Ngayon, nga, anong sabi ni Chua? Anong sabi ni Chua tungkol dito? I do not, I do not, something like negative campaigning. I do not, ano yan? Yung subscribe to negative campaigning. May mga ganun pa siyang nalalaman. Ulul, Chua, wala ka lang talagang bayag. Wala ka lang talagang betlog. O, anong gagawin mo? Didimanda mo si Inday. Idadagdag mo na naman yan. Unbecoming of a vice president. Kaya dapat ma-impeach siya. Puta yun na. Sabi nga ni VP Inday, I was impeached already to the Congress. The Congress is least of my problems. Why? Because the case is now in the Senate. And at least now, in the Senate, the people will see and the people will know what are my answers doon sa mga batikos nila sa akin. O magkakaalaman tayo ngayon. Dito kayo ngayon malalaos. O diretsuin pa natin yung mga sasabihin dito ni VP. Grabe si VP dito. Fierce talaga siya dito. Sobrang lupit ng mga binitawan niyang salita rito. Puta balita ko. Si Chua daw ngayon naka-duster na. Sinagot siya ng kapatid ko, sundalo tayong lahat, pero kami, sumusunod kami sa tamang orders. Hindi kami sumusunod sa mali. Yan! Hindi ko nga alam kung paano nyo napili yan si Joel Chua, pero nasabi na sa akin yun. Yan ang karakas ng inyong congressman. Ganyan ang pag-uugali ng inyong congressman. Hindi namimigay ng hopya. At sundalo daw siya. Hindi ko lang alam kung kaya niya. Ayun no, siya sundalo. Tayong lahat dito. Hindi kayo sundalo dyan, putang ina Chua. Kung totoong sinabi mo to, hindi kayo sundalo dyan. Hindi kayo dapat sunod-sunuran, gawing aso ng Speaker of the House. Meron kang distrito na dapat na inaalagaan. At aside from your constituency, dapat gumagawa ka ng batas na makakatulong sa bayang Pilipinas. Hindi ka dapat nagiging aso. Hindi ka dapat tumakbo bilang congressman para gawing aso lang ni Tambaluslos. Kasi parang inamin mo dito eh. Parang inamin mo dito na aso ka ni Tambaluslos eh. Oh, hindi ba? So yun yung sinasabi natin na putang ina, yari kayo dito kay BP kasi may intel to, may mga kwento ito, and when the Duterte talks, kahit paulit-ulit yan, everybody listens.
Yun ang malaking problema ninyo. Because kayo, when you speak about nagkakampi-kampihan na nga kayo eh. Hindi nyo nakukonvince yung tao eh. Imagine niyo gaano kataas ang convincing power ni VP Sara. At this point at 61%. Sabi ko nga sa inyo, yung 61%, di ako naniniwala dun. I think it's more than that. 80% to 85% ang trust rating niyan para sa akin. Why? Tingnan nyo ba gaano karami lumabas sa kalsada nung birthday nung tatay niya hanggang dyan sa Europe? Kung gaano siya pinipatronage ng mga Pilipino, kung paano siya, actually, pucha, ito nga lang ang kaisa-isang, merong Run Sara Run movement. Meron bang Run Bongbong Run movement? Meron bang Run Martin Run? Baka Run, tumakbo, palayo. Dahil sa dami ng mga nakulimbat nyo. Di ba? O, saan kayo makakita ng ganyan? Kaya sabi ko, yari kayo dito. Nakakahiya kayo dito. Tapos ang sagot nyo, we do not do negative campaigning, blah, blah, blah. Ulul. Wala kayong bayag talaga. Sabi nga be careful what you wish for or else you wish for it. Be careful what you wish for or you might just get it. At ito na nga, binibigay na sa inyo ni VP Sara yung laban na gusto nyo. Ready na ba kayo? Kasi mukhang ready na si Inday. Anong sabi ni Inday dito? I have nothing to lose. Hindi yata nila nagigets na whether ma-impeach ako or not, wala akong pake. Just like my father, wala kaming pake. We will just go back to our province. We'll just live normally. And then we will live happily ever after kayo. Tanginan nyo sa kakanakaw ninyo. Akala nyo ba walang karma yan? Matinding cancer ang aabutin nyo. Hindi kayang tanggalin niya ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon pera ninakaw nyo. Yung hirap ng pagiging sundalo daw siya, pero hindi naman niya sinusunod yung tama. Ang sinusunod niya ay yung mali. Nakalimutan ni Joel Chua nung sinisira niya yung pangalan ko na hindi ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Walang mawawala sa akin. Nawala naman ang pangalan ko dahil kinuha nila at niyurakan nila. Pero nakalimutan niya, kandidato siya ngayong eleksyon na ito. Kaya ano ang dapat nating gawin para kay Apple Nieto? O hindi lang iboto, ano pa ang dapat nating gawin? Ikampanya. Idala sa lahat ng mga presinto. At sabihan ang ating mga kasama, bigyan nyo ng 0 yang putang inang Joel Chua. Imagine. Ganito na sabi ko nga bumaba si Inday Sara sa ganito na level. Pero sabi niya nga kami sa Davao, kaya namin makipag-suntukan sa kanal. Kahit dadaling ko dito sa kanal na distrito ninyo yung laban na to. Ikaw, Joel Chua, kaya mo ba? Yan yung sinasabi ko na kapag ikaw, congressman ka lang, you are voted by a handful of people, not even 200,000 of Filipinos. Binoto ka lang ng katiting na distrito mo. Tapos ang babanatan mo, national, ang babanatan mo, Inday Sara. Putang ina, tinapos mo talaga, mantakin mo, isang beses ka palang, ngayon ka palang yata naging congressman. Tapos matatanggal ka na. Because as far as I know, mukhang talagang hindi matatalo itong si Apple Nieto And grabe, walang sinasayang na pagkakataon si VP Sara. Ginawa niya ito sa huling 2 linggo ng kampanya.
Alam nyo kung bakit? Kasi mas matatandaan nyo ng tao. So, special kayo, Chua. So, ganito siya kagalit sa'yo, sir. Now, makakatulog ka kaya ng mahimbing kung matatalo ka na nga ngayon, tapos sa 2028, tatakbo ka ulit, tatakbo si Inday na presidente, tapos mananalo si Inday Sara, tapos matatalo ka ulit, putang ina, makakatulog ka kaya ng mahimbing? Yun ang tanong na malupit doon. Oh, hindi ba? So, yun nga yung sinasabi, meron pang isang video si VP Sara, pero tapusin natin to. O hindi lang iboto, ano pa ang dapat natin gawin? Ikampanya. Idala sa lahat ng mga presinto at sabihan ang ating mga kasama, bigyan nyo ng 0 yang putang inang Joel Chua. Ayan. Ang lupit nun. Oh. Anong sagot ni Kupal? Anong sagot ng Kupal? I do not engage in negative campaigning. Wow. Ay, wala kayong bayag. Inday Sara will expose you. Kung ako sa inyo, pumalag kayo. Pumalag kayo. Hindi yung puro kayo press con. Punta kayo sa mga rally, tapos pagmumurahin nyo rin si Inday. Oh, yun kung makakatulong sa mga karir ninyo. And ngayon, puta si Inday sa District 6 naman na nanalasa. Ipinakita pa yung mga malalaswang ito naman kasi si Pastor kang naturingan. Mura ka na nga ng mura sa Congress. Tapos ganito pa, naglalabas ka pa ng mga ganitong picture. Ano ba naman yan? Paano ba, paano i-respeto yung relihiyon pagka ganyan? So, imagine ninyo kung anong sinasabi ni VP Sara dito. At sigurado ako, tingnan natin kung sasagot etong mga kongresista natin. Matatapang yan. Bilib ako sa mga yan. O, ito. O, pakinggan nyo. Itong sasabihin ni VP Sara dito kay Chua. Yung congressman nyo, si Joel Chua ba yun? Isang kaibigan ko na tiga Cebu, na kaibigan din niya. Sabi niya, pare, bakit mo naman ginaganyan si Sara? Wala naman niyang ginawa sa iyo. Sinisira mo ang pangalan. Sabi niya doon sa kaibigan namin, utang ina pare, hindi ko naman kilala si Sara at hindi niya ako kilala. So ano bang pakialam ko sa kanya? Utang ina rin. Utang ina rin. Nandito ako ngayon. Hindi ba? Alam mo, ay nako, sabi ko nga sa inyo, naawa ko kahit papaano. Dito kanila Chua, naawa ko sa inyo. Bakit? Kasi puta, hindi kayo ganito eh. Oo kayo ang pinapakita nyo sa mga constituents nyo, mga mabait kayo, mga santo kayo eh, no? Oy pucha, ang masama niyan, itong kinalaban ninyo, hindi takot mawalan ng posisyon, wala siyang pakialam kung anong sasabihin sa kanya. Oo, and nagdeklara na ito na tatakbo. Sabi ko nga sa inyo, if this person is going to be a president someday, and 3 years before her presidency, ginugulpi niya na kayo, so gaano katagal niya kayong gugulpihin? Tandaan nyo walang sekretong hindi nabubunyag. Siguraduhin nyo na malinis yung mga trabaho ninyo sa Congress. Mananalo pa si Pastor Kibuloy. Bubuksan pa ni Pastor Kibuloy lahat ng mga ginasta nyo. Oo, kaya nako po, delikado kayo talaga dito. Tandem ng Duterte, nako po, yung mga ginawa nyong kabulastugan dyan sa Kongreso, putang ina, siguraduhin yung naibaon nyo ng malalim. Baka mamaya maging zombie yan
ano yan, mabungkal nila yan, magsalita yung mga papeles nyo dyan. At ipakita na putya saan napunta yung mga pera ng taong bayan. Tandaan nyo, si Pastor Apollo Kibuloy bubuhayin yung death penalty sa mga korap. Oo, at ano yan ha, retroactive daw yan. So kung ikaw, korap ka ngayon, retroactive yung batas na ipapasa ni Pastor, nadali ka, baka ikaw ang unang mabitay. Good luck! Sa distrito niya. Magpapakilala ako sa inyong lahat. Ako si Sara Duterte. Kaya ko makipag-away sa kanal. Yun ang pinakamalupit doon. Siya si Inday Sara Duterte at kaya niyang makipag-away sa kanal. So ibig sabihin si Joel Chua pang kanal lang. So bababain mo si Joel Chua, ganun ba yon? Oy Joel, taga-kanal ka lang pala eh. Oh, anong I do not engage in negative campaigning. Hindi negative campaigning to. Oo, this is public shaming. Magdemanda ka na. Minumura ka sa distrito mo, wala ka pala eh. Oh, ikaw yung anyabang-yabang mo, tapos nung pinuntahan ka sa bahay mo, tiklop naman pala yung bitbetlog mo. Oh, yung buntot mo, putang ina, nakakukulot. Oh, tapos pagbukas ni Inday Sara ng bahay mo, tangina naka-makeup ka. O kapal-kapal ng mukha mo, yabang-yabang mo, tapos ngayon pinuntahan ka sa tahanan mo. Oh, panay ang batikos mo nung pinuntahan ka sa tahanan mo, puta nangangatal lang itlog mo. Nangangatal ang ngalangala mo. Oh, tapos ngayon anong sasabihin mo? Hindi ka pumapatol. Wala ka pala eh. Sumbong ka sa kuya mo. Patawag kayo ulit ng Congress inquiry. Oh, dahil bago man lang kayo mawala sa Kongreso, oh, patawag nyo na to si BP Sara. Total, dun lang naman kayo matatapang. Oh, pag pinuntahan kayo sa inyong mga tahanan, sa inyong mga playground, tinan mo si Barbers. Tinan mo si Barbers nung nakaraan, yabang-yabang doon sa mismong distrito niya. Diyan sa Surigao, putragis yan. Noong parang may sinabi yata siya, tapos ang tao sinisigaw, Duterte. Duterte. Buong stadium. Kinahihiya. Ina nyo. Tinan ninyo, yung alyansa, nangangampanya pa, hindi na. Umiikot, may nakikita kayong mga kampanyahan nila, wala. Huling kampanya nila, kailan pa? Nung sa Pampanga pa. Alam nyo ba na itong mga kandidato ni Pangulong Duterte umiikot sa buong Pilipinas araw-araw? Araw-araw. Alam nyo ba, nakakarating ko lang ngayon, pupunta na naman kami ng Pangasinan dahil merong rally doon, merong pang rally sa Bataan. Sunod-sunod ang rally. Itong kabila, hindi nagra-rally. Bakit? Utangin na kasi, ang gagawin lang ng mga yan, baka magbilihan lang yan ng, baka mag-shopping lang ng boto mga yan, kaya nire-reserve na nila yung mga kaperahan nila. Baka. Saan ka makakita kung hindi man nangangampanya itong mga kandidato na to, national position, hindi kayo umiikot sa buong mundo? Sa buong Pilipinas, hindi kayo umikot, tatapos na lang yung absentee voting or nagsisimula na yung pagboto ng mga OFW. Hindi man lang kayo nagpunta sa mga OFW? Ano yan? Hindi sila importante sa inyo? Kala ko ba sila ang mga bagong bayani? Ha? O, wala pala kayo eh. Kung saan kami galing, doon sa Mindanao. Sanay kami sa wala. Kaya, walang mawawala sa akin kung dalhin ko ang away na ito dito sa kanal ng distrito ninyo. Grabe to. Ito yung mga mga bossing. Ito yung mga speech na hindi na mabubura sa isip ng mga tao, Chua. Minura ka ni Inday Sara, putang ina mo ka.
Diyan mismo sa loob ng tahanan mo. Wala kang bayag. O siya mas putak yung ano mo, yung bayag mo, kinuha ni Inday, kinabit niya sa kanya. Tingnan natin kung ano ang magiging kung ano ang magiging reaksyon ni Abante. O, di ba bait-baitan kayo lahat ngayon kasi kampanya eh. Yan yung sinasabi ni VP Sara na hindi kayo gumagamit ng utak. Tangina, kala nyo habang buhay kayo nasa kapangyarihan. Ang hindi ninyo alam, putya, napakadali nyong pitasin. Hindi naman kayo importante. Oh. Sabi ko nga, yung pumirma kay VP Sara, yan lahat na yan. Parang sa pagkakaalam ko, 48 yata na party list representative yung pumirma eh. O, tanggalin natin yung party list, yung iba, yung mga district congressman. Naku po, paano kung inikot ni Inday Sara yan? Pucha yan. Sigurado ako baka matay kayo lahat sa salawal nyo pag mumumurahin niya kayo sa mga distrito nyo. Mga sis, saan kayo galing? Doon sa mga tausubiri, mga Maranao. Doon sa mga Bisaya. Ayaw mong kalimot ha, pag-abot sa adlaw sa piniliay, bitangin na ninyo og zero. Si Chua. Ayun, so i-zero nyo daw. Nakakahiya to. Oo, sobrang sobrang nakakahiya ito itong mga kaganapan na ito. And it just shows mga bossing that Inday Sara really is kumbaga going on a streak. Oo, talagang she's out for vengeance. Ika nga, hindi pa siya nananalo, nangungulekta na siya ng mga ulo. Oo, itong pinakamasaklap. Sabi ko nga dapat itong mga ganitong klase ng mga tao, politiko, ito yung mga dapat na kinakakampi mo. Kaya nga si Amy Marcos, kahit babuy-babuyin siya kahit ginagawa na siyang katatawanan tinatanggap niya Why? She knows how important and she knows kung ano ang capabilities netong si VP Sara. Oh, yun ang problema. Kaya nga tinan mo ha. The reason why, Chua, makinig ka. The reason why inutos sa inyo na gawin nyo yan kay Inday Sara, kasi nga walang bayag si Martin Romualdez na gawin yan on his own. Kaya niya inutos sa mga aso niya. Ang problema, putang ina yung mga aso, may mga rabies lang, pero wala namang mga pangil. Yun ang problemang malaki natin, mga bossing, na pare-parehas palang mga pinaglihis sa marshmallow. Oo, yung nyo, magpapalit na kayo ng ari. Chua, ito mga kasapakat mo diyan sa Congress, magpapalit na kayo ng ari, magpalagay na kayo ng pichiching. Dahil mas dalaki pa si Inday Sara sa inyo. Nakakahiya kayo na pinuntahan pa kayo diyan sa mga tahanan ninyo para babuyin lang kayo. O hindi ba? Pumunta ako dito para babuyin ko tong mga kupal na to. Asan na? Kala ko pa naman matatapang kayo. O ano na naman mga idemandang isasampan nyo kay Inday? Papa-disqualify nyo si Inday sa Comelec. Di naman kandidato yan. Di ba? Napakagandang mga balita netong mga ito. And again, ito yung gusto nating makitang Inday Sara. Pagkatapos na pagkagaling niya doon sa Hague, nakita niya yung paghihirap, siguro nakita niya yung sitwasyon ng family nila ngayon. I am glad na sumugal na at talaga namang all out na si Inday. Kasi tapos na yung pagiging mabait, mga Duterte ha. Makinig kayo lahat, mga Duterte. Tapos na yung pagiging mabait. Yung apelyido ng Duterte can be a blessing and also a curse. Blessing dahil mahal kayo ng tao, curse kasi nga
yung mga politiko tatargeting kayo. Kasi apelido nyo pa lang, pangalan nyo pa lang, sobrang ganda ng pagkakaiwan or yung pagkakalagay ni Pangulong Duterte sa isip natin na ang Duterte brand of politics ay tapat. Tapat, serbisyo para sa Pilipino, mahal ang Pilipinas. Yun ang iniwan ni Pangulong Duterte sa apelidong Duterte. Now, kung ito ngang mga Marcos na to, nananalo sa kanilang mga posisyon, wala namang ginagawa yung mga hayop na yan sa pwesto, ito pa kayang mga Duterte na may mga resibo? Imagine ninyo. Kaya kayong mga politiko, naku po, delikado kayo, lalo na kung kayo yung mga politiko na nanggamit sa mga Duterte. Oo, yun ang pinakamalaking pagkakamali nyo na binuhay nyo pa sila. Oo, kasi yung kanilang, yung iniwan yung konting pag-asa sa kanila, putang na yan ang maglilibing sa inyo. Nung nakita ni Inday yung kalagayan ng pamilya nila, nung nagkasama-sama sila at na-realize ni Inday na hindi naman masyadong malaki yung pamilya natin, walang magtatanggol sa atin, sa pamilya natin, kundi tayo-tayo lang kasama ang mga Pilipino. Kaya sabi niya, whether we like it or not, target na tayo ng mga ito. So we do not go down without a fight. We will not go down without a fight. Lalaban tayo. Gusto nila maghilaan sa putik, go, go, go. Gusto nila magsiraan ng buhay, go, go, go. Wala tayong pakialam dahil mahal tayo ng Pilipino. Yun ang pinakamatindi sa lahat, mga bossing. Oo, kaya again, nananawagan tayo mga bossing dito sa ating PDP Laban. In order for us to have Inday Sara as a president on 2028 para paghigantihan lahat nitong mga kakutsaba ng pagtatraidor sa bayang Pilipinas, pagnanakaw, pangungulimbat, pandarambong, boto natin tong 10 to plus yung sinaping niyang 2. Yung mga natitira pa nating alyado dyan sa Senado, hindi siya may impeach and then presidente siya sa 2028. Putangin na ninyong mga aso kayo. Kayong mga ipis, magtago na kayo sa mga lungga ninyo. Si Inday Sara at si Pastor Apollo Kibuloy, i-exterminate kayo. Maraming salamat mga bossing. Mabuhay kayo. God bless us all. God bless the Philippines. You're all amazing. Like. Comment. Share po tayo ng ating mga content para po makarating sa kinauukulan. Malay nyo naman. Atakin sa pusong mga hayop na mga kalaban o di nakatulong tayo na malaki sa bayan. Again, maraming salamat. Salamat din po sa mga nagsusuper thanks dito sa channel natin. God bless you. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan,
Ooh.